Okay, sino dito ang na-excite nung narinig nyo at nag-announce si Xiaomi na ilalabas na nila ang kanilang 15T series? Isa na ako doon. Unang-una na ako na-excite doon kasi grabe guys, solid na naman itong phone na to, no? Na pag-uusapan natin sa video na ito, kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Alright, so guys, alam nyo yun, kung ang hanap nyo is talagang focus sa camera, sa overall performance, guys, tignan nyo naman yung design. Sobrang premium niyang hawakan, sobrang premium niyang tignan. Okay, so ang SRP nito guys, meron tayong dalawang variant, no? Meron tayong 12256. Ang presyo nun guys ay 26,999 pesos. At para naman dito guys, 12 gigs of RAM, 512 gigs of internal storage. Ang official price nito is 28,999 pesos. Meron tayong tatlong kulay, meron tayong gray, meron tayong isang kulay. Okay, ayun, black and yung rose gold. I think dun sa rose gold meron silang parang gold edition na lineup, no? AIoT, yung kanilang smartphone and earphones. Meron silang gold version na all gold lahat. All gold. All gold. Unahan ko na kayo, yung presyo niya guys, hindi siya tugma eh. Kumbaga parang sobrang sulit naman dito sa 15T. Pag-uusapan natin isa-isa yan. Umpisahan na natin sa camera. Nung nalaman ko yung camera setup nitong Xiaomi 15T, na ano ko eh, na mind grown? What? Sorry. This is one of the best collab na nakita ko sa smartphone kasi sobrang solid naman talaga. Sobrang fan ako ng color science ng Leica and mamaya makikita nyo isa-isa, pero pag-usapan natin yung setup muna nito sa camera. Alright, so para sa camera nitong Xiaomi 15T, meron tayong Leica main camera na 50 megapixels. Meron tayong Leica Pro telephoto camera na again 50 megapixels. Meron siyang kasamang Leica ultra wide na 12 megapixels. And then sa front camera guys, meron tayong 32 megapixels. Yung difference itong Xiaomi 15T at nung Pro is si telephoto alam ko dito sa 15T is nasa ×2 optical zoom, and then si Pro version is nasa ×5 optical zoom. Gagamit mo lahat ng LUTs or sabihin natin mga filters ng Leica dito na talagang for sure na magugustuhan nyo tulad ko. As you can see na lumalabas dyan sa screen ngayon, talaga namang solid yung kanilang output, no? Ang ganda ng kulay guys, sobrang panalo para sa akin, and sharp, detailed, and andun yung kumbaga parang may enjoy mo talagang kumuha ng mga photos gamit itong phone na to. Now, ito yung sinasabi ko kanina sa telephoto camera, no? Yun nga, meron siyang ×2 optical zoom, pero meron siyang tinatawag na ×4 lossless zoom, which is nakikita nyo ngayon. As you can see guys, sobrang clear pa rin ng object or ng pinipicturean ko dyan, mga buildings, ganyan. Maganda yung yung pagkaka-integrate dito ng AI para mas ma-enhance pa yung picture, no, doon sa zoom photos natin. Performance ng ultra-wide is okay. Hindi ko naman masasabing sobrang ganda, pero as you can see, pwede na, 'di ba? Sa mga scenery or mga malalawak na lugar na pwede natin picturean, pwede pa rin naman natin siya talagang magamit. One of the best feature na meron dito sa camera nitong Xiaomi 15T ay yung kanyang video recording. So, meron tayong 4K, 30 FPS or 60 FPS, depende sa camera na ginagamit natin, pero lahat yan guys 4K. Yun lang din naman yung solid talagang tinitingnan ko sa camera, no, na at least sana lahat usable ng camera pagdating sa video recording, kasi tulad ko na content creator at madalas ako nag-video, importante sa akin yun. Alright, sample video recording gamit itong Xiaomi 15T, gamit yung kanyang ultra-wide camera. So guys, 4K 30 FPS tayo dito, and as you can see, ang ganda oh. And then very smooth tayo dito. Ayan. 'Di ba? So kung yung mga ganitong scenery or mga wide shots yung kailangan nyo, maganda siya guys oh, kasi naka 4K na siya.
Ito naman yung sa main camera guys. I'm shooting 4K 60 FPS. Siyempre, anong expect natin sa main camera? Makakakuha tayo dito ng decent quality videos. Ayan. So, lakad-lakad lang muna ako dito para makita nyo yung quality ng stabilization niya and of course yung overall video quality. Ayan. Alright, so ito na yung telephoto camera niya guys, times 2. And still 4K tayo dito, 60 FPS. So as you can see, napakalapit na lang ng logo doon. Try natin kung pwede natin siyang i-zoom pa. Alright, times 15 to guys. Again, times 2. Then times 15. Ayos. Now, ito naman yung sa front camera niya guys. 4K 30 FPS. And based sa nakikita ko, napakaganda ng kulay na napoproduce niya. Good quality video again dito sa front camera. Stabilization is also good. Try natin maglakad-lakad. Ayan, so you can see, diba? Maganda siya, magandang pang vlog. Also, kumusta yung mic pala? Yung mic quality nitong Xiaomi 15T kapag sa video recording. Please let me know kung okay siya para sa inyo. Alright. And oh, by the way, sa Pro mode pala guys, meron tayong 10-bit log video recording dito. As you can see, kung makikita nyo, wala tayong kulay dyan, diba? Kasi ito yung part kung saan pwede nating kalikutin or dito natin papasok yung creativity natin when it comes to color grading. Pero as you can see, yan yung kulay niya. Now, kapag na color grade na siya, ito yung itsura. Grabe, sorry kung hindi masyadong maayos yung hindi ako expert sa color grading, pero as you can see, 'di ba? Mas solid yung exposure, mas solid yung dynamic range. Ito mas talagang ma-unlock natin yung full potential ng camera nitong Xiaomi 15T pagdating dito sa video recording while shooting Pro mode 10-bit log. Front camera is also good. 32 megapixels is enough na para sa front camera, and as you can see sa mga photos na pinapalabas ko ngayon, talaga namang solid din sila pagdating sa portrait mode. Get out of here. So yep, nasa era na tayo guys na hindi na tayo nagdedepende lang sa main camera pagdating sa camera ng mga smartphones ngayon. Ako nga personally mas nagagamit ko yung telephoto camera ng phone ko ngayon, and talagang na-enjoy ko gamitin talaga yung telephoto camera niya. Na iba yung iba yung dating kapag siya, basta hindi niyo magigets pero baka magets niyo pa rin kung sakaling nagigets niyo ako. Wow. Additional feature na meron sa camera nitong Xiaomi 15T ay pagdating sa AI. Meron tayong iba't ibang AI features na pwedeng gamitin dito, like yung AI image enhancement. Isa sa paborito ko dito yung AI image expansion. Ito guys, ewan ko, sobrang real life yung itsura niya kapag natapos na siyang mag-render, Kumbaga ito yung pag meron ka pinicturean tapos nakulaan ka ng alam niyo nung frame sa surrounding or sa environment, pwede natin siyang i-extend gamit itong AI na to. Of course, nandiyan pa rin yung AI Erase Pro na very helpful naman, lalo na kung nag-travel tayo at madalas tayo sa mga, alam niyo yun, mga tourist spot na hindi mawawalan talaga ng tao. Pwede natin gamitin to para mabura natin yung mga unnecessary na tao or object na gusto nating tanggalin. So yeah, overall nagustuhan ko yung camera performance nitong Xiaomi 15T, na talagang nagustuhan ko, lalo na yung telephoto camera nito na very usable, very solid ng outputs, and yep, yung isa sa nagustuhan ko talaga is 4K lahat, 30 and 60 FPS pwede. Now, pagdating sa design na to guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung na-appreciate ko yung design nitong Xiaomi 15T na very minimalist, isa talaga sa tumatak sa utak ko dito is yung kanyang camera module. Kung makikita nyo, meron siyang like branding sa gitna. Meron siyang 4 na bilog dito, pero yung isa dyan flash lang talaga. Pero yung pinaka tumatak sa akin is yung kanyang chrome finish
no, sa edge ng camera module. Ito yung talagang nagpabigay sa kanya ng characteristic, no, sa overall design niya. Bukod dyan, meron tayong frosted finish sa back panel nito. By the way, ito yung gray version niya. Meron tayong black nga and yung rose gold. Para sa akin, kung akong papipilian na, dun na kayo sa rose gold kasi very unique yung kulay niya. At the same time, hindi sila laging naglalabas ng ganong kulay. Meron tayong boxy type na design dito. Wala tayong slight curve or anything like that. Dito lang sa may corners, meron tayong rounded corners dito. Pero yun nga, pati yung screen niya guys, flat din. Para sa build quality nito, I don't know kung anong material yung ginamit dito sa likod. I think plastic siya or parang glass fiber material. Plastic yung frame niya kasi wala tayong antenna band na makikita dito. And then para sa protection ng kanyang screen, meron tayong Corning Gorilla Glass 7i. Para naman sa sa overall protection, meron tayo ditong IP68 rating, meaning pwede pa rin natin siya mailubog sa tubig ng up to 1 meter and nasa around 30 minutes. Now, proceed na tayo sa display nitong Xiaomi 15T. Ngayon, kung babalikan natin yung kanyang previous gen na 14T, meron tayong minimal downgrade dito, pero for me guys, hindi naman siya talagang, alam yun, yung papansin natin talaga. Actually, yung pinagkaiba lang nila is yung kanilang refresh rate. Si 14T nasa 144Hz, while dito sa 15T guys, 120Hz. I think hindi naman natin siya talaga, yun nga, mapapansin, pero wala lang, sinasabi ko lang. Also yung yung brightness, mas maliwanag si 14T kumpara dito sa 15T na merong 3200 nits peak brightness. Same pa rin naman siya na may AMOLED panel, 480Hz touch sampling rate para sa mas smooth at responsive na paggamit dito. And yun nga, pagdating sa gaming wala tayong magiging problema dyan kasi 120Hz is still smooth pa rin yan. Pagdating sa overall display, very punchy, hindi siya kulang sa kulay. Bezels is good, manipis. Ayan, kung makikita nyo, full view na siya. And yun yung isa sa nagustuhan ko rin dito guys. Kasi symmetric siya both sides, up and bottom. And kung mahilig kayo manood sa Netflix, good news kasi meron tayong wideband L1 dito at supported siya ng HDR. Meaning mas may enjoy natin siya dahil sobrang punchy ng kulay. At the same time, naka full HD na tayo dito sa Netflix. Now, sa overall performance naman nitong Xiaomi 15T, kumusta naman? Well, ito yung kanyang specs, no? Meron tayo ditong MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Meron nga tayong 12 GB of RAM na LPDDR5X, and then meron tayong 256 or 512 na internal storage na pwedeng pagbilian na UFS 4.1 naman. Pagdating sa reading and writing and loading time dito sa phone na to, wala tayong magiging problema dyan kasi mabilis. Meron tayong 5,500 mAh battery capacity dito na supported naman ng 67 watts fast charging. Connectivity, meron tayo ditong Bluetooth 6.0, meron siyang Wi-Fi 6E, and of course, supported siya ng eSIM. Naka-dual stereo speaker setup tayo dito and supported siya ng Dolby Atmos, Hi-Res, and Hi-Res Wireless. Para may idea kayo sa overall performance niya, pagdating sa numbers sa Antutu benchmark, nakakuha tayo dito ng 1.9 plus million points. Siguro naman sa mga nakakaalam ng numbers dyan pagdating sa Antutu benchmark, ito yung magiging performance niya, no, when it comes to numbers. So ibig sabihin, kulang na lang 2 million points na siya. So talagang ganun siya kaganda at ganun siya ka-optimize dito sa Xiaomi 15T. Well, when it comes to gaming, good performing chipset yung nilagay nila dito. And yep, based sa expectation ko, talaga namang smooth ang gameplay natin dito sa Xiaomi 15T. And then, mention ko na rin pala, meron tayong 4 years major OS updates plus 6 years security updates. Then, meron silang mga additional na AI features na meron dito sa Xiaomi 15T, which is, ang tawag nila is Xiaomi Hyper AI. Iba't ibang category guys, meron tayong productivity AI, creativity AI, and many more. Yung iba dun guys, yung Gemini AI, of course. Meron tayong gallery search, writing, and AI recording, and many more. Isa sa natuwa ko dito guys, under creativity AI siya, no? Yung tinatawag na AI dynamic wallpaper na gamit ko ngayon. Ito, galing ito sa picture guys, and then i-render niya into parang dynamic wallpaper or moving wallpaper na pwede natin gamitin sa lock screen or sa home screen. And that's it guys for today's video. Ito po ang Xiaomi 15T.
I hope na nakatulong itong video na ito at nag-enjoy kayo sa panonood. Kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe naman para madagdagan naman kahit pa paano. Siguro sa isang buwan, isa lang yung nagsusubscribe dito sa... Anyway, pinaka nagustuhan ko talaga dito, of course, yung kanyang camera performance. Kayo ba? Ano yung pinaka nagustuhan nyo dito sa phone na to na talaga namang tumatak sa isip nyo na ito yung bibilin ko dahil dito? Sige, comment down below. Pag-usapan natin yan. Alright, again guys, kung interesado kayo dito sa phone na to, meron akong official link na nilagay dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Nice soup!